karapatang may tapang. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil nagnanumber 1 siya sa survey. Diretsahang tanungan. Kahit ngayon ang sinasabi ng Pangulong Duterte, ang laban niya, corruption. Kung ako maging presidente, magkakamatayan kami. Mga eksklusibong pinagkakaguluhan. Kaya lang, sinabi sa akin, nagpa-drug test kayo, dinila sa PIDEA. Ano po ba, Rizal? Mga maanghang na komentaryong walang atrasan. Hindi ko ba masusuko? Delikado ito. Hindi ko pwede maging presidente. Mabibigat na talakayan. Ating napapagaan. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko pa naman sana kung sino siya. Malalibel tayo nito. Mga tiradang tatak, tunying lang. Tuwing linggo yan, dito lang sa Kumentunying. Hello mga ka-tune-in, si Katunying po ito, Anthony Taberna po. Napakaswerte natin sapagkat pinapasok tayo sa opisina ng DILG Secretary. Walang iba kundi ang hinahangaan natin, hindi lang sa kanyang kakisigan, kagwapuhan, pati na rin sa paglilingkod sa bayan, si Secretary Benher Abalos. Secretary, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, Katunying, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, magandang araw po. Sasabihin ko lang na nasa 2.3 million pa lang ating followers sa Facebook page natin at mahigit 623,000 ang subscribers natin sa YouTube. Thank you po sa inyo at tsaka nadadami pa to dahil maraming fans si Secretary, nakikisakay lang ako sa kasikatan niya. Secretary, kumusta po kayo? Maglilimang buwan na po kayo bilang DILG Secretary. Ano ba? Ano pinakamadali at pinakamahirap na parte nitong trabaho na to? Bago ko sagutin, in the same token, halos more than 2 dekada ko na nakilala to si Anthony. It's my honor and privilege to be with an icon. Isang legend po ito. Sasagutin ko naman, 5 months, sa akin naman, mukhang madali naman ang immersion ko. Dahil dati ako naging mayor, naging congressman ako. I've been through it. Alam ko yung dynamics sa ilalim. At of course, alam ko rin naman yung mga batas na dapat ipalo at importante yung programa ng ating mahal na presidente. Ang DILG po ay para kayong nanay, para tatay kayo ng maraming mga agencies. Halimbawa, ang PNP nasa ilalim nyo, ang BJMP nasa ilalim po nyo, at siyempre yung supervision sa mga LGUs. Diretsuhin na nga po natin. Doon po sa tatlo na lang na binanggit ko na yon, alin po pinakamasakit ang ulo nyo? Well, medyo pare-pareho naman yan nag-ano ka. Pero sa mga nakikinig po, kasi maraming tatanong, ano ba ang DILG? It's a Department of the Interior and Local Government. Yung pong local government, we have supervision sa lahat ng lokal na legislative, mga konsehal, mga vice mayor, at kasama ng executive. So from governor hanggang po dito sa mga SK, supervision po yan. Pagdating naman dito sa Interior, Department of the Interior, ano ito? 2 words na po, peace and order and public safety. Ang peace and order, kailalim po namin ng Philippine National Police. Ang public safety, ang jail, ang BJMP. And of course, ang fire. Ay, yung bombero pala. Sorry, sa bureau pa. Nalimutan ko. Pero kakalaruhin ko lang din ang kulungan. Baka isipin nyo lahat ng kulungan nasa DILG. Kung ito'y detainee sa Bureau of Jail. Kung ito'y unsentensya ay 3 taon sa amin. But if it's more than 3 years, yan po ay Bucor o Bureau of Corrections under Department of Justice na po yan. DOJ. At sa ilalim pa ito, 3 pang sanga ito. Merong Commission on Women, Commission on Youth, and Commission on Muslim Affairs. Meron ka pang NAPOLCOM. Meron ka pa yung academic arm na kung saan ito yung Local Government Academy. At meron ka pang Public Safety College. Yes, yung Public Safety College. Doon nag-aaral yung mga bombero, mga BJMP. Yes, sir. So kung tutuusin mo, halos siguro kung problema mo sa araw-araw, dito ka, ito yung mga sangay na pupuntahan mo halos. So, ganong kalawak ang DILG po. Ang pagka sinabi po bang supervision, halimbawa merong may incompetent o corrupt na mayor o governor o kaya police o BJMP, pwede niyo po bang sibakin agad sila, kayo po ang sisibak? Okay. Ang supervision pong tinatawag is that we will call their attention.
mag-show cause ka, bakit inuupuan mo yan, bakit ganito. Tapos po, pwede namin siya padimanda. Opo. Ganun ang mangyayari. So, ang magdidemanda po niyan, ibang ahensya na po ng gobyerno. Pwede namin siya pa-imbestigahan, papacheck po namin dyan. Ano? Yun ay sinusupervise mo po lahat po yan. So, wala po kayong... iba to sa control, ha? Opo. Wala kaming control, we only supervise. Susundan ko lang yung tanong ko, wala po kayong parang power to fire any of them, lalo yung mga elected officials? Oo, wala po yan. Wala po. You just supervise them, o ito ginagawa mo, bakit ka nagkaganyan? Kung hindi mo gagawin yan, ipapasyokos kita, pag sumagot ka ng tama, kung hindi, papadimanda ka na. Opo. Napaka-importante po na alam po natin yung trabaho ng mga opisyal ng gobyerno natin, mga ahensya ng gobyerno natin. Kasi baka mali yung pagkauna. Tulad na, akala nyo, Superman to. Mukha Superman sa lapad ng katawan. Pero hindi po lahat ay kaya po niyang gawin. Okay, puntahan po natin, Secretary, yung pong sitwasyon ngayon sa illegal drugs. Yan po ang laging napipintasan po ang administrasyon dito. Sabi ng iba, ang lambot naman ng administrasyong Marcos pagdating sa fight against illegal drugs. Hindi katulad doon, may tokhang, merong mga pulis na kapag ka walang napapatay na puser sa area mo, nasisibak yung pulis. Ano po sagot nyo doon pag sinasabing malambot po ang gobyerno against drugs? Ang sa akin naman po, sa ating mga nakikinig, madali magsalita eh. Mahal isang tao, sabihin mo, sa pananaw ko, pogi yan, sa iba pangit yan. I mean, kanya-kanya opinion po yan. Pero siguro naman, ang data will never lie. No? Ang aming data sa ngayon, ang nauhuli namin, kulang-kulang 10 bilyon sa higit kumulang 4 na buwan, more or less. 10 billion worth of illegal drugs. Ang pinakamalaki is 7.7 billion. Isa na ito sa pinakalaki na sa kasaysayan na paghuli sa Pilipinas. Ang kahalaga nito ay 7.7 billion, halos ang bigat niya 1 tonelada katunin. No? Ito yung nakuha namin sa Ermita. No? Kaya gusto kong pasalamatan ng ating mga operatiba dyan, mga Chief of Police po at NCRPO natin dyan. At meron pa kami nahuli sa Quezon City, sa Pampanga, malaki, at may laboratorio sa Alabang. So, kung sasabihin mong mahina, ito yung record. No? Kulang-kulang 10 bilyon and records will not lie. Kayo na magsabi dyan kung mahina pa yan o hindi. Napakalakas po niyan. No? And I assure you, these are big fishes. Sabi nga ng ating Pangulo, importante sa lahat ang big fishes. And itong sinasabi ko sa kapulisyahan, no, talagang yan ako konsentrata natin. Kung kaya kami, sabi nila, anong gagawin po ninyo? In accordance, of course, this is the rule of law. No? Meron tayong batas sa sinusunod dito. Kung kaya itong gagawin natin programa, tuloy-tuloy ito hanggang sa baba, hanggang sa barangay level. Talagang huhulihin natin lahat ito. Yung po mga nasa 10 billion na nakumpiska ng gobyerno, yung po ba drugs na yun nasunog na o na-dispatcha na? Meron po kami petition ngayon para ito'y hindi yata sulog ang ginagawa para meron silang proseso para basta tatanggalin po na, i-destroy po natin yan, no? May petition kami ngayon para ito'y parang sunugin o talagang incinerator yata ginagamit yan. Parang ganun po. Opo. So once maano yun, siguro about 2 or 3 weeks from now, para magkaroon tayo ng symbolical po with the President. Importante po kasi yung Secretary, kasi ang laging napagbibintangan yung pulis, nire-recycle lang yung makukumpiska nyo, tuwan-tuwa tayo, ang daming nahuli, tapos bukas makalawa, nasa kalsada na naman yung illegal drugs. Well, tama kayo, kaya may petition kami sa korte tungkol dito, no? Kaagad. Kasi importante talaga, bawat paghuli is tingnan yung kalidad ng paghuli. May mahuli kami biglang at the end of the day, dismiss pala eh. Yun, no? Yun ang mabigat eh. I'll give you one example, Katunying. Ayon sa batas, kailangan mo ng 2 testigo. Basta makahuli ka kagad ng droga, i-inventaryohin yan at 2. Number 1, mandatory sa barangay. Okay po. Ang pangalawang testigo, either member ng media or representative ng Department of Justice. So, usually ang uma-attend isa lang, ang barangay lang. Ano nangyayari? Dismiss ang kaso. Ganun po. Maraming kasong ganyan. Tine-technical niya kasi yung mga drug po siya, maraming pera yan, magagawa ng technicalidad yan eh. Magagaling na nakukuha ang abogado niya. Magagaling. So, ang ginawa namin sa Mandaluyong, sa wife ko, no, kumuha kami ng isang empleyado. Marami empleyado, mga city hall, mga ano. No.
Ang ginawa namin, a-assign ka namin sa piskalya. Opo. So pumayag naman ang piskalya, naka-assign siya ron. Magmula ngayon lahat ng raid, ikaw ang a-attend. So, siya kayo nung ma-attend, siya ang testigo, lahat-lahat. You know what? Magmula nung wala na kami na-dismiss na kaso on technicality. Opo. Dahil we were able to comply. Ngayon, kung aantayin ko ma-amyenda ang batas, ang tagal niyan. Ay, nako. So, siyam-siyam yan. Yeah. So yung ginawa namin sa Mandaluyong, yan ngayon ang pinapaano ko sa League of Provinces, sa League of Cities, sa League of Municipal Mayors. Lahat ng mayor, lahat ng governor, sinasabi ko, baka pwedeng yung ginawa namin kumuha ng empleyado, yun na rin ang gawin ninyo. Opo. Okay. Pangalawa, kunyari ako isang pulis, nakahuli ako sa Maynila. Matagal ang kaso, 5 taon halos yan eh. Opo. What if on the third year ma-assign ako sa Mindanao? Yun pa, problema yun. Paano kaharap sa husgado? Opo. So, nilalakad ko ngayon, meron kaming Justice on the Go with the Supreme Court Justice at saka kay Justice Secretary Rimulya, baka pwedeng online hearing. Opo. I-online, lalo na sa drug cases na talagang malalayo yung ano ng mga polis para wag naman madismisan. Kasi yung iba dyan talagang ginagawa ng technicality. Pero hindi pa rin ako papayag. Papamonitor ko lahat yan at kung wala sufficient reason sabihin ng polis hindi siya umattend, talagang kakasuhan namin yan. Mananagot po yan. Mananagot po yan. Napakaganda po nun yung pagtutok nyo sa mga drug cases. Pero dito po sa 10 billion drug haul po ninyo na to, sa 4 months lang na nakalipas, meron po bang mga nahuhuling drug lords dyan? Meron. In fact, sa mga susunod na araw, no, marami kaming mga papailan na kaso po dito. No? Meron. Yung mga records kasi kinukulit ko lang ngayon. Yung mga ano. Pero of course, itong records na to, kailangan checkin mo maigi dahil mahirap magkamali. Sa investigasyon po ng PNP, PDEA, DILG, ito po bang mga drugs na to ay dito ginagawa o ini-import na finished product papunta dito sa Pilipinas? Well, sa pagkakaalam ko, no, dahil nga magaling itong si Pangulong Duterte, halos wala nang masyadong laboratory dito. No, of course, nahuli itong sa Alabang. No? Karamihan, I would say karamihan ay talagang binababa. Karamihan, yung mga nahuli namin. At karamihan may mga character na foreign. So imported? Maaari. Yung packaging, ito, lahat iba eh. Diba? Having said that, pwede ba natin sabihin na ang problema natin, border? Kaya nga, importante ang customs, importante ang border, we are archipelagic, dahil alam mo, marami tayong isla, we are 7,000 islands. So, kailangan talaga dito tulungan ng gusto. Ang mga tao po sa baba, ewan ko kung nakakausap pa rin kayo ng mga tao sa mga kalsada, sa mga barangay. Ako po, for one, pag umuwi po ako sa amin sa Nueva Ecija, makakontahan ko doon, yung mga pusher daw po doon ng mga daganding-ding lang, kung tawagin natin, yung nagbalikan at nawala daw po yung takot sa mga pulis. Ano po ang pakiramdam nyo bilang ama po ng DILG? Mga dagang dingding, magtago na kayo. Dahil tututukan ko ang Chief of Police ninyo. Ang gagawin, kaya meron kaming BIDA. Ang BIDA program ay tungkol po rito. Talaga ipapakulong namin kayo. Ang BIDA program, ibig sabihin ito, katunying is buhay ay ingatan, droga ay ayawana. Ibig sabihin, habang ang PNP, habang ang PDEA, lahat ay nanguhuli, kasama niya taong bayan. May kanya-kanyang papel ang bawat isa hanggang ilalim. At ako yung naging mayor, doon ko nakita effectiveness ng barangay. Di ba, katunying, ito na lang, nung pandemya, Sinong may COVID, alam ni kapitan niya, may contact tracers di ba? O sinong dapat i-isolate, sinong i-quarantine, ganun ka-effective ang barangay. In fact, we have a very unique system of government, which is the barangay. Gagamitin natin niya, merong barangay anti-drug abuse council, merong anti-drug abuse council. So, dyan pa lang, alam na natin kung sinong gumagamit, kung sino yung mga sinasabi mong daganding-ding na gumagamit. Pagbabagong buhay natin yan. Kung hindi ka magbagong buhay, papakulong ka namin. At papatutukan ko sa lahat ng pulisyan na nasa baba. Ngayon, kung gusto mo magbagong buhay, yung ahensya, nilista ko na. Number 1, meron tayong Department of Health for the rehabilitation. Number 2, meron tayong Department of Social Welfare. No? Ito yung mga AICs, in crisis, para makatulong naman. Number 3, meron tayong
DOLE, yung mga gusto maghanap ng trabaho. Meron tayong, of course, TESDA. No? So, marami yan, nandiyan na yan, isasangay-sangay mo lang yan. And at the same time, tutulungan ako ng community. Andiyan na simbahan. Alam mo naman, ang focus ito mga kabataan. Opo. At wala tayong religious classes sa public school dahil separation of state and government. Yes. No? So, yung iba sa kanila kailangan ng spiritual guidance. So, kung ikaw ay Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, born again, Muslims, magkakaroon tayo activities, dadali namin kayo kung kailangan spiritual guidance. And of course, the family. Through the PTA, tuturuan natin yung mga magulang, may mga psychologists na how to spot kung ang anak mo mukhang may problema o mukhang gumagamit. How do you approach him? Aawayin mo ba? O kakausapin mo? Kulang ka ba sa oras? Ganito. So, you've got the family, you've got the church, you've got the community, and of course, the youth themselves. Kung ako, pagkasabihan ko yung bata, may gap eh. Tatay ako eh, anak niya. Pero kung bata sa bata, nanggaling tayo sa pagkabata. Opo. Pilyo talaga yung bata. Siguro, long hair pa tayo ng araw. Hanggang ngayon naman po. Long hair pa rin naman ako. Pero iba yung barkada. Opo. Iba yung effect. No? So, eto, the children must be taught how to say no. Ayoko, masisira ang buhay ko. At ang pwedeng umagapay dyan, ang kapwa-bata. Yes. No? Opo. So, yun. So, everyone has a role to play. The civil society, the NGOs, the community, the interagency government, habang ginagawa ng pulis ang kakaray nito. At not only that, ang gagawin ko, pag-reporting ko ang regional director namin, bawat region, at tututukan ko ito kung sinong munisipyo ang marami pang drugs, papagsagutin ko sa akin ang pulis. Chief of Police. Opo. Bakit ganyan? Papalitan kita. Talagang papalitan ko. Sana yung pasensya ngayon na Secretary. Talagang Pagka malaganap ang illegal drugs sa inyong lugar, anong sagutin ng pulis? Eh, mananagot siya. Is ineffective. Papalitan ko po yan. And I assure you this, kung hindi kayo magbabago, talagang sinabi ko na ito ever since, pupunuin ko talaga yan. Papahuli ko kayo lahat. No mercy ito. Bakit? Lahat ng pagkakataong ibibigay namin sa inyo, we're going to treat this in accordance with respect to human rights, with the rule of law, pero huwag nyo naman aabusuhin ito. Meron tayong batas na dapat sundin at yan ang gagawin natin. Kung kailangan mapuno, talagang pupunuin natin ito. I'm sorry, but we have to do our job here. Interesado po ako doon sa pulis eh. No? Nung araw, meron tayong tinatawag na 3-strike policy sa weteng, at iba pang mga bisyo sa mga towns or municipalities or cities. Dito po ba, hindi pa pwedeng i-apply din yung illegal drugs? Halimbawa, 3 beses kang na-raid ng outsider, PIDEA sa community mo, ano ginagawa ng pulis doon? Pwede ba sipakin na yung pulis na yun pagka nagali sila ng 3 beses? Well, mag-meeting na nga kami, ayusin namin template. Kasama namin ng PNP, ang chief ng ang OIC PNP ngayon, pagkatapos kasama namin ng PIDEA, ang Dangerous Drugs Board at iba pa. Para ito talaga naka-harmonize kami. Kasi kung maalala mo nung araw, nagkaroon pa ng misencounter eh, di ba? Yes, dito. Ang PNP. Dito sa Commonwealth, sa McDo. Di ba? Oo. So, at maiwasan yung ganon, we act as one, we act in unison. No? And then on the other hand, mimitingin ko naman din, hanggang baba, we will go from region to region, governor, hanggang mayor sa ilalim sa baba para matulungan naman kami. At susunod siguro next week, kakausapin ko naman ng mga employers. No? Magkakaroon kami bida on workplaces. Ano ibig ko sabihin? Before kaya natin na-combat ng COVID dahil nagpapa-RT-PCR, antigen tayo, alam natin kung sinong may COVID sa atin. Pero ako'y hihingi ng tulong sa mga negosyante, sa mga employers, baka po pwede naman magkaroon kayo sarili niyo pong polisiya on drug use para naman sa empleyado ninyo. Will this be rehabilitation, guidance counseling, o meron ba kayong gagawin na let's say suspension, warning, or even dismissal? No? It depends on you. Pero sana ma-monitor nyo, maski pa-random drug test nyo para lahat on its toes. Takot. So, kayo po bilang isang abogado, tingin nyo wala namang magiging problema if there will be random drug testing sa isang workplace? Tingin ko wala naman. Number one, it's nagtatrabaho ka dyan eh. It's their company rules eh. Diba? Company rules nila yan eh. Kaya ngayon nga, kakausapin ko sila, let's face it, Katunying, at sa mga nakikinig.
ang problema ng droga ay buong mundo, hindi lang sa atin. Yes. At tayo na rin makapagsasabi, pinakamayayaman na bansa, pinakamayaman na to ha. Pagdaan ka sa kalye nila, lang daming drug addict eh. Totoo po. Hirap sila, pero tayo sa Pilipinas, iba yung concept ng bayanihan, iba yung konsepto ng pamilya. Di ba? Very tight. And of course, yung ating mga spiritual leaders, no? We're a very religious country eh. Kaya nga tayo, nagmamalo tayo eh. May ganung ano tayo, may ganung... Kaya I'm sure if we're going to fight this war, hindi lang ang police, hindi lang PDEA, kasama taong bayan. No? Workplace, ako gusto ko yun ha. Yung mga employers mismo ang mag-implement ng policy against illegal drugs. Sa eskwelahan po, ang dami nating mga kabataang bugok eh. Ay, sorry. Ba't mo nasabi ko na tuloy na talagang sinasabay yung bisyo sa kanilang dapat ay pag-aaral lamang. Meron akong random testing nung araw. It could be very controversial right now, no? Pero nagawa ko na ito. Na doon kami nakakita ng mga gumagamit na bata. Pero may parameters. Number one, it will be very confidential, wala makakaalam. Opo. Ang makakaalam lang ang magulang. Okay. At may waiver ng magulang. Hindi para yung bata ay pahiya o maano. No, not at all. Pero para malaman ng magulang niya at siya mismo ang maggabay sa anak niya. Ang dami namin na-save na bata noon. Yung talagang grabe ang drug sa katawan. No? Well, pwede yung pag-aaralan ko, maski siguro sa mga higher, high school, senior high school. Maaari, dahil dyan nagsisimula eh, no? Let us see, pero importante may sangguni sa mga magulang dahil, at ang ano nito is that, ang magulang lang ang makakaalam. At walang sanction. No sanction at all. Actually, yun ang susunod kong tatanong. Halimbawa, kung positive yung bata, ano ba yun? Makikick out ba sa eskwelahan nyo? Siguro wag muna kasi it will give him a chance at least na baguhin ang sarili niya, i-rehab, kausapin ng magulang. It is for the child himself. No? So, siguro kung ganung parameters, baka, no? Pero kasi sabi ko nga, nagawa ka na ng araw at hanggang ngayon, yung mga batang naisalba ko, magaganda na ang buhay dahil these are the adventures of the young. No? Yung mga bata na ganyan, nangyayari yan eh. Secretary, yung pong tokhang, hindi na po babalik yun? Yung tokhang kasi na concept, yung legal concept niya is kung makakatok sila at tinato nila kung sinong gumagamit, etc. Well, in effect, ang gagawin po natin dito ay aalamin natin sa baba kung sino talaga ang through the barangay council at kakausapin sila. If you need rehabilitation, ito po may offer namin. Kung kailangan naman po ninyo ng trabaho o pusher ka, may record ka sa amin, nagtutulak, tumigil ka. 24 hours ka tututukan ng polis, kundi kulong ka. Ngayon, gusto mo ba magbagong buhay? Sige, kita natin anong skills mo, anong ganito mo. Maaari ipasok mo ng trabaho kung paano, pero papatest kita. So yung legal framework ng tokhang, okay lang. Well, kasi kung minsan nagkakaroon ng masamang connotation eh. Diba? Palitan na natin pangalan. Diba yung sinasabi nila parang iba pa, may iba pang nangyayari aside from katok eh. Ang natatandaan po namin sa tokhang noong araw, pagka kumatok yung pulis, lubungaw ka, bukas, tumba ka na. Hindi na kailangan sigurong katukin, kausapin na lang kung papaano siguro. Pero what is important on the ground at ma-monitor natin kung talagang grabe sa baba. Pero it goes without saying, ito po emphasis namin, Captain sa nakikinig yung big fish ang huhulihin din namin ito. Special emphasis on the big fishes. Malaki ito at hindi biro ito because alam mo naman yan, malaking pera yan. At kaya nilang baluktutin ang istorya, babalikan pa niyan yung mga nanguhuli, mga pulis, iba pa yan. No? That's why we also have to give support sa mga manguhuli rito laban sa mga big fish na ito. Sir, kayo, nagbigay na kayo ng babala sa mga pulis eh. Yung pong mga barangay officials at mga mayor, hindi ba pwedeng isama nyo na dun sa warningan ninyo? Well, ganito lang, no? Aking mga kasamang mga mayors, mga governors, no? Ating mga kasama sa barangay, pagtulungan po tayo dito. Hindi biro ito eh. Alam naman natin na ang ating term is only 3 years. Siguro mahusgahan tayo sa performance natin. You will try your best. Alam ko, sabihin ng iba, hindi namin kontrolado ang pulis. No? May ganyan. Kasi naging mayor din ako. Sabihin niya, it's so unfair, mayor ako, pero yung pulis walang ginagawa.
So ganito natin, dati naman akong mayor ngayon DILG ako Kung may problema kayo, tawagan niyo ako, pupunta ako sa lugar ninyo. And I will make sure ang police at kayo magkakasama. No? We must have results here. Importante yung resulta. At the end of the day, mahirap yung puro salita Importante yung gawa natin. Kanina, napansin ko, may binanggit kayo. Lahat naman, problema yun. Mayayamang bansa, problema yung illegal drugs. Meron pong proposal sa Senado, ewan ko narinig nyo, sina Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, tinalakay nila nung isang araw, yung pag-legalize lang daw po ng droga Ano bang take nyo po doon? Well, it's a very sensitive issue, Katunying. I mean, kaibigan naman natin si Robin, si Senator De La Rosa, napakababait na tao niyan. They might have meant well. No? Pero ang sa akin lang is that once pagbigyan mo ng maliit, pagbibigyan mo lahat. At lahat magsisimula sa maliit. Huwag na natin palakihin to. We'll just give a legal loophole doon sa mga pushers na ito. Kung sabihin ng batas na bawal, hulihin natin. Ganun kasimple. If they need help, I will give them guidance, rehabilitation, work. Pero kung sabihin ng batas bawal, ganun lang kasimple. Ako po personally po, Secretary, nung narinig ko uli yung ganong klase ng proposal. By the way, yung ganong kaparehong proposal ay dati na pong ginawa ni dating Vice President Leni Robredo, nabasa ko nga na binanggit pa po niya ang bansang Portugal na naging effective daw yung pag-legalize ng droga. Kahit i-search niyo po sa Google, makikita niyo po yung pronouncement na yan ni former VP Leni Robredo. Pero para marinig ko po uli ngayon yun, parang that is a sign of desperation sa parte po ng mga pinuno ng bansa natin kung i-consider even legalizing illegal drugs. Tama ka, Katunying, para sa akin. No? They might have meant well. Pero this is a war. Gera ito At ito yung mga bata It might give a wrong signal to the children na konti lang naman ito, ganito. It should, ewan ko pero ako, batas ito, gagawin ko ito. Ito trabaho ko. At of course, kaya nga, if there's one thing hihingin ko sa taong bayan, tulungan nyo kami rito. Let's have our roles here. No? Lahat tayo. Kung kalaban mo taong bayan, sigurado talo ka na. No? Ganong kasimple lang ito. At kung maaari lang, yung batas na iyan ay pag-aralan nila maigi. No? Pero delikado para sa akin. Nakakatuwa po, normally, ang DILG Secretary, parang mahirap abutin pero si Secretary, naabot ko mukhang ganun po ang kailangan, Secretary mukhang ganun ang kailangan. Nung sinabi nyo kanina na itawag nyo sa akin, ano ba, yung mayor, may problema kayo sa chief of police nyo, pupuntahan ko kayo. Nung sinabi nyo ganun, dapat yata ganun po, Secretary, yung maramdaman, hindi lang nung mga ordinaryong tao, pati yung mga mayor na pwede pala akong dumikit kay Secretary, pwede pala akong makapagsumbong dito kasi suplado ang tingin nila sa ibang Secretary. Hindi, ganito po yan. No? Importante, yung tiwala natin, lalong igtingan sa gobyerno. Meron tayong institusyon ng gobyerno at yan ang sinasabi ng ating Pangulo. Napakabait ng ating Pangulo. No? Binababa namin ang gobyerno sa tao. Ganun lang yung Katunying. Alam mo, dati ako naging presidente ng lahat ng mayors. Naging presidente din ako ng ULAP. Ang ULAP is Union of All Leagues. Yes, League of Governors hanggang Barangay Captain. So, kilala nila ako. No? Madali ko sila makontak at alam ko naman din ang hirap. Kawawa rin naman yung ibang mga mayors dyan, mga governors, nasisisi Pero kung tutusin mo, maraming pong dynamics dahil hindi naman nila kontrolado ang police din. No? So, kung may problema sila, pupuntahan ko po yan. Alam ko yung dynamics, alam ko yung problema sa baba. Basta importante lang po, may tiwala kayo sa gobyerno. Importante yon. Yung sa DILG, andito pa mga regional director, andito opisina namin, no? Gagawan po namin action po lahat ito. Dapat po, Secretary, lahat ng opisyal ng DILG, regional director, mga opisyal sa munisipyo,
dapat madaling lapitan ha. Baka kayo madaling lapitan, baka yung mga tao sa baba ay sukado. Hindi, sabihin nyo lang, Oo. alam nyo, hindi lang droga pag-uusapan natin, ha? Meron pa yung mga permit, pagkuha ng mga permit, Yan. licenses, Opo. importante yan, pupukpukin natin dyan, kung kulang yan. Hindi pa yun, sa bumbero, baka may nagbebenta sa inyong fire extinguisher, para sa, Malapit na naman yung business permit. para renewal. business permit. Oo, Ako po, isusuyo sa akin, tanggal yung bomberong yan. Ha? Oo. Bawal yan. Hindi ka pwede magbenta ng fire extinguisher para lamang mabigyan ka ng business permit. Opo. Bawal po yan. Meron na akong circular dyan. Pinasabihan ko lahat, isumbong nyo sa akin. Marami. Basta Opo. kung ano man ang tema rito, andyan po ang DILG, andyan yung gobyerno ni Pangulong BBM po. No? Binababa po namin ito sa tao. Pagka inisip nyo, yung DILG secretary pala, maliban sa foreign relations, para pala kayong presidente dito, no? Ay, hindi naman. Tinitingnan ko yung lawak ng inyong pananagutan. Parang kayo yung nakalubog. Para akong barangay captain sa baba na, Oo. na gano'n. Oo. Ano ka sa mga police, sa ganito, sa peace and order, public safety. So, yun lang. Isipin mo na ito, Katunyi. Opo. Pupunta tayo sa ibang bansa. Sabi mo, sana ganito, sana ganyan. Totoo sana yun, ganito. totoo. Opo. Lahat ng sana tanggalin na natin, gawin na natin ngayon. Di ba? Opo. Yung ba makapaglakad ka ng tahimik, ng maano, pero of course, it goes without saying, it needs a lot of efforts from everyone. Totoo po. So, ito'y pagtutulungan naman natin. Yun lang pong disiplina, Secretary. Yung bawat isa sa atin mula sa bata, yung tamang pagtawid lang, paggamit ng pedestrian lane, paggamit ng pedestrian overpass, pag na-instill sa isip ng mga bata, at siyempre ang matatanda naman ang dapat sinusundan, at ipatupad naman ng mga local officials yung mga batas na yan, malagay ko titino tayo, Secretary. Totoo yun. Oo. Sa totoo lang, no, nanggaling ako sa isang bansa, hindi ko nababanggitin, for United States, United Nations. Na gagawin sa atin, this will be United Nations DILG Forum. This will be sometime February or March. Napansin ko, ultimo salita nila, wala silang Ingles. Napo. Pinapaano na yung salita talaga nila, pero ang daming turista, yung turista nag-a-adjust sa kanila. Opo. Ha? Ibig sabihin, Pwede. importante talaga ang kultura, ang heritage, ang disiplina ng Opo. bawat isa. Napaka-importante nito. Pagka po pumunta ka halimbawa sa Singapore, hindi ka makapagtapon ng chewing gum, hindi ka hindi ka makadura sa kalsada. Pero dito sa atin, pag bumalik ka dito sa Pilipinas, balik sa dating gabi. Pabayaan mo, magkakaroon tayo ng drive jam. Ay, totoo po. May drive din tayo dyan, disiplina. Disiplina. Hintayin- Gagawin natin lahat hintayin yan. ko po yan, ha? Yes. Pasensya na kayo, nagkasabay-sabay lang. Dahil nakita mo naman, kung may lindol, nandyan tayo. Oo nga po, Kung may bagyo. bagyo, nandyan tayo. Kung may lahat Pero andyan po yung ating sa disiplina. Pinili niyo ba tong posisyon na to, Secretary? Inalok ba kayo? Ito ang apat na posisyon, mabili ka, ganun ba yun? Mayroon akong pagkatagal at sa totoo lang, nakakapagod. At hindi lang yun. Ngayon wala tayong maaaring problema, pero bukas maaaring malaking problema. Di mo masabi, pero dito ako nag-enjoy. At saka Katunying, itong 6 years ng ating Pangulo, isang pitik lang yan, ang bilis niyan, sandali lang yan. Ako, thinking ko lang dito, kung ano mang binigay sa'yo, make the most out of it, dahil baka hindi na maulit eh. Opo. Sa yung 3 taon lang na pagka-mayor, naku, isang pitik lang yan. Napakabilis. Pero dapat iniisip nila, hindi habang buhay nandiyan ka. Hindi mo masabi, ito'y hiram na panahon lang to eh. Kaya nga yung gusto mong baguhin na, yung sana, gawin mo na. Ano ang typical na araw po sa inyo? Ano oras kayo gumigising? Ano ginagawa nyo? Ano oras kayo uuwi? Okay, kanina alas 5 gising na ako. Dahil may meeting ako ng alas 8. Kung minsan nakaka-uwi ako siguro mga bandang alas 12, alas 2 na. Grabe. Oo. Ayoko nang maging DILG secretary. Kung minsan sa isang linggo, 4 na probinsya, nandun ka. Opo. May panahon na nung bagyo, di ba? Nung Oo nga bagyo. po. Siguro 3 araw ako sa Mindanao, doon na ako natulog, doon na ako lahat, tapos lipat ka na naman sa iba. At iba-ibang problema ha, may droga, meron tungkol sa politika, meron tungkol sa legal, may tungkol Alin sa ang pinakamahirap? police. Pare-pareho eh. Pare-pareho talaga. Pare-pareho lang yan, wala kang pinagkaiba dyan. Yung effort, pare-pareho din yung exert yung effort to Well, solve the problem. Ano po? Ganito yan, number 1, dapat alam mo yung batas. Mhm. Hindi pwedeng, number 1 is alam mo yung batas. Number 2, may dynamic sa ilalim eh. Opo. Simple lang, may mga nakikinig yung mga barangay captain o mga mayor dyan o gobernador.
Pagbaba mo sa baba, gagawa ka ng desisyon. Oops. Meron dyan, maiingay. Wala naman tao. Opo. Meron dyan, tahimik lang. Pala yung leader. Ha? Opo. Meron naman dyan, tulungan mo na 10 beses, misa ka lang hindi mo pabigyan, maingay na yan, galit na yan. No? At meron naman yan talagang abusado. Pero yung abusado yung maraming butante. Ngayon, if given a chance, ano ka gagawang desisyon? Pagbibigyan mo ba yung abusado na maraming butante para na manalo ka? Opo. Yan ang dynamics na hinaharap ng politiko sa Pilipinas. Ang payo ko lang ganito. You've got a national government, you've got the cities, you've got the barangays, ito yung tao. Every day, may dynamics yan, may tension yan, may Opo. issues yan. Opo. Andito kami sa gitna to maintain this. And the only way to maintain this is number 1, communication. Opo. Dapat open ang communication mo. Number 2, tapos mo mapakinggan lahat, you will now make a position. Kung maganda ang position mo at kakampi lahat, walang problema. But, Kung may conflict. kung may conflict, may political will ka. Mm. But at the end of the day, importante ang output mo. Maganda resulta mo. Yes. Hindi pwedeng puro political will ka, puro palpak palagi ginawa mo. Totoo po yan. Importante yan. And then, whatever good things you have, institutionalize mo. Gawin mo yan for the others to follow. And parati meron kang open feedback. Doon papasok ang media. Opo. Hindi puro-puri sabihin sa iyo mali mo anong dapat gawin. Yan ang dapat maging open-minded at may goal ka na sinusunod kung nasaan ka na. So yan ang natutunan ko for so many years. Naiisip ko sinasabi niyo, pwede siyang i-diagram eh. Ano? Experience Oo, diagram. talaga. Natutuwa po ako dahil binigyan niyo po kami ng oras ngayon. Nakausap po namin kayo. At ito po ay isang maganda rin pagkakataon dahil ewan ko kung nabasa niyo yung survey ng Okta Research. Ang tanong po ng Okta Research ay ang bansa ba natin ay tumatahak sa tamang direksyon? Alam niyo po ba, mga kababayan, 85% ng mga Pilipinong na-survey, yun naman ay nagre-represent na sa kabuuan, ano? Ang nagsasabi na nasa tamang direksyon po ang bansa natin sa ilalim po ng administrasyon. Kayo po, isa kayo sa pinagtitiwalaan ng presidente. Anong pakiramdam nyo pagka may mga ganong survey na lumalabas? Nakakabusog ng puso, no? Kasi para lang sa mga nakikinig po, napakabait po ng ating presidente at napakasipag. Magmi-meeting kami, ako magugulat sa oras niya, Anthony. Sunod-sunod niya, walang tulog yan. Hindi nga kumakain niya kuminsan eh. Pero once nag-meeting kami, very sharp ang utak niya, lalo na sa ekonomiya. Opo. Ako nagulat sa economy natin. Ang target nga nila, 6.2 lang GDP. Opo. Pero mo nag-7.6 ka. Di ang ganda. I mean, that for itself, makakaiba. Opo. At he's very hands-on. Pero eto lang, pinakita naman natin, he has a good heart. At hindi po siya bengador. Napakabait, lahat inaakap nito. Hanggang sa baba, kaya yun ang sinasabi niya sa amin. Kaya kami, we're so inspired. Lalo na ako, I'm so inspired to be working with our president. No? Kaya yun na nga, ang hinihingi namin sana po, magtulungan tayong lahat dahil marami pa tayong tatahakin. Pero maski problema, baliwala yan kung makakaisa. Opo. Last na lang, total na banggit niya ang Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niyo kung paano siya magtrabaho, nakahanda naman lagi pagka humarap sa inyong pulong, kung magdesisyon naman ay maaaring hindi gusto ng iba, pero lagi namang, ang sabi nga nung nakakausap ko, laging pangkalahatan yung iniisip niya. Ngayon, ano po ang pakiramdam niyo sa tuwing magkakaroon ng comparison? Ang bait kasi ng presidente kaya kinakayang-kayanan ng mga nasa baba yung mga corrupt na sa custom, sa ganitong ahensya, balik na naman. Ang bait-bait kasi ng presidente. Pagka po kinukumpara siya kay Pangulong Rodrigo Duterte, at nakatrabaho niyo naman sila pareho, ano po yung nararamdaman niyo bilang alter ego po ng presidente? Well, presidente talaga mabait as a person. Mabait siya. Ultimo mga kasama niya sa bahay, no? Magugulat ka. 30 years, 40 years na sa kanya. Talagang ganun siya kabait. No? At never ko pa siya nakita magalit. Na totoo lang. Pero isang karakter niya is that kung ano yung dapat gawin, yun dapat gawin mo yun. No? Ibig sabihin, pag-aaralan niya maigi, tapos gagawin niya, magalang siya, maano siya, pero meron siyang
goal, meron siyang focus na dapat gawin. He's very decisive leader. Yun naman masasabi ko. Yun ang nakita ko is very decisive. No? Before he goes to a decision, talagang ito tatake natin. No? So, it goes without saying that he has that strength, no, of character. At the same time, ang kanyang puso ay talagang kakaiba. Siguro, nahulman na rin siya ng panahon. Alam naman natin, nag-experience siya nung araw, hanggang ngayon, nahulman niya, parang bang, ako nangyari sa tatay ko, nakakulungan tatay ko, di ba? Dating Comelec, dating cabinet secretary, biglang nakulong, gano'n. Kung basta ganyan mga experience sa pagdadaanan mo, nahulman ng panahon, iisipin mo na, pababa, pataas ka, isipin mo na lang na lahat ito ay maswerte ka at binigay sa'yo ng Panginoon and you will do all your best para sa bayan no? So, ang presidente, ganyan ang pinapakita niya ngayon. At lahat ng sinabi niya ng kampanya, sa nakikita ko, talaga namang ginagampanan niya. So, yung pong kabaitan, hindi ba sign of weakness yun? No, because mabait ka pero decisive ka. Mabait siya sa tao, inaakap niya tao, maano siya, pero kung sabi niya hindi pwede. Secretary, baka meron kayong gustong sabihin sa mga nanonood sa atin, go ahead po, lalo na yung bang gusto na ng kapayapaan, gustong tahimik yung paligid nila, tapos gustong mabilis makapag-transaksyon sa gobyerno, nabanggit yung mga permit kanina, go ahead po. Well, number one, isang karangalan ng ma-interview na isang alamat sa media. Sabi ko, hindi siya nagbabago. Mukhang high school pa rin ito. Si Katunying. Dapat hindi Katunying ito. Dapat pangalan ito, Boy Tunying pa rin. Well, in any case, sa ating mga kababayan, no, kami po sa DILG, nasa ibaba po kami. No? Nakita ko naman yung functions, pinakita ko. Ito yung talagang serbisyo po ito. Kung may problema po kayo, magmula po sa permit, sa negosyo, no? Magmula po sa mga kapulisyahan, magsabi lang po kayo. Importante manumbalik ang tiwala. Pero ang isa sa focus namin na yung drugs po rito. At itong drugs na ito ay tinatawag na whole of nation approach. Ibig sabihin, ang kapulisyahan, ang PDEA, ang NBI, tutulungan natin. Pero ang pagtulong niyan hanggang pamilya natin, hanggang komunidad. And if we do that, I tell you, walang pupuntahan itong mga drug pusher na ito. Kasi kano pa kadami ang pera nila dahil ito'y para sa anak natin. Walang magulang ang gusto masama sa anak. Walang kapatid ang gusto sa anak. Pero ang droga, ang daming sinira sa buong mundo. May bansa, ultimo ang kanilang mga gobyerno, ang kanilang mga pulis ay talagang kinurap ng droga na ito. Pero hindi tayo papayag dito sa ating mahal na bansa, ating mga mahal na anak. Maraming salamat po sa inyo lahat. Secretary, salamat po sa inyo. Thank you po sa inyo. Salamat. Thank you po. Ay nako, ang sarap makipagkwentuhan, ano? Ang lagi ko pong binabanggit sa inyo, hindi po madali na maging opisyal ng gobyerno. Siguro, konting yabang ka pag opisyal ka ng gobyerno. Pero pag ikaw ay isang government official na ang intention mo talaga ay maglingkod sa pamahalaan, sa ating mga mamamayan, hindi po talaga madali. Mahirap kung tutuusin. Yun lang pagtatrabaho niya ng araw-araw ni Secretary Benhur Abalos. Parang ang hirap gawin Kwentuhan pa lang, pagod na ako. Pero higit po doon, yung complexity ng trabaho. Halimbawa lang po, tututok na lang ako sa dalawa. Paano mo sosolusyonan ang problema natin sa illegal drugs? Napaka-complex niyan, mga kababayan. Hindi yung manghuhuli ka lang ng manghuhuli, hindi yung manre-raid ka lang ng manre-raid. Importante yung termino nila, whole of nation approach. Pangalawa, yung sakit. Masakit sa ulong mga problema natin sa pakikipagtransaksyon sa mga local government units. Kapag hindi po natutukan yan, alam nyo naman kung ano nangyayari. Habang, halimbawa, negosyante, gusto mong mag-invest sa isang lugar, pahihirapan ka ng isang LGU para kutongan ka. Di ba? Ang laki-laki ng problema. Yan po ay isa lamang sa mga hinaharap ng mga katulad ni Secretary Abalos na pinagtitiwalaan po natin at ng Pangulong Bongbong Marcos. Nawa, tayong mga mamamayan, hindi po maging parte ng problema, pa, maging parte po ng solusyon sa lahat ng oras. O paano? Bye! Happy weekend! Woo!
na tayo kay Katunyi. Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Tune in na tayo kay Katunyi. May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita. Nang sumusubaybay, halika na makinig ba bago na balita. May bagong labas yung taong napapanood mo lang dati sa balita. Anthony Taberna, oo siya wala nang duda. Katunying siya kung tawagin, malamang ay kilala mo din siya. Mabait siya kung sa mabait lang. Di ba din nasa gitna lang, lahat pinapakinggan. Tama o mali, walang pinapanigan. Tao na walang itinatago sa sarili, marunong makasama, napakahusay mo. Kaya gumawa kami ng ganto para ilathala ang buhay mo. Simpleng tao na nanggaling sa Diyos, siya na kung magmahal na ko lubos. Mabagal man ang mga kwento tagos, naman sa puso kasama ang Diyos. Kaya lahat tara na makinig, abangan ang bagong parating. Mga kwentong magaling, makitune in na tayo kay Katunying. Dito na tayo kay Katunyi. Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Dito na tayo kay Katunyi. May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita. Tune in na tayo kay Katunyi. Lahat ng mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tune in na tayo kay Katunyi. Nakita na natin sa TV, napakinggan na natin sa radyo. Ngayon sa online, mapapanood na natin siya o di ba panalo? Ang daddy, ang be, ang bikong ng everyone. Kinaaaliwan, kinababaliwan ng libo-libo niyang taga. Suporta, isa na ko dyan. Mga ate at kuya, nanay at tatay, lolo at lola, batang kapatid. Alam nyo ba na pwede sa lahat ang bawat aral niya na pinapahatid? Pinababati niya na lahat ay may karapatan upang sabihin ang mga saloobin niya. Di man magkasundo, ay naku po magkasama sa isang banda. Magkakapatid, solid mga Pinoy, nandito ka man o wala. Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa. Meron ka man o wala, mayaman dukha, para sa kanya ayos ka. Pantayan tingin niya si Katunying, mahal na mahal niya ang masa. Inahabangan ka palagi, sabi ka ko sa bagong kwento. May aral na naman akong mapupulot upang ibahagi ko. Kaya lahat tara na makinig, abangan ang bagong parating. Mga kwentong magaling, makitune in na tayo kay Katunying. Dito na tayo kay Katunyi. Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Dito na tayo kay Katunyi. May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita. Tune in na tayo kay Katunyi. Lahat ng mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tune in na tayo kay Katunyi. Tune in na tayo kay Katunyi. Lahat ng mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tune in na tayo kay Katunyi. Tune in na tayo kay Katunyi. Lahat ng mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tune in na tayo kay Katunyi.